Good evening. I'm Pinky Webb. Tonight we ask the questions, we tackle the issues, we clarify matters, and we get on point. Retired Police Lieutenant General Jonel Estomo demands an apology from missing Sabungero whistleblower Julie Dondon Patidongan after he was dragged into the case. Estomo denies links to the so-called Alpha Group and says he never ordered anyone's murder. Let's get on point with Julie Dondon Patidongan, who joins us now via Zoom. Dondon, magandang gabi sa iyo at maraming salamat sa iyong oras. Magandang gabi po, Ma'am Pinky. So, ang sabi po ni General Estomo, para daw mapatawad ka niya, ay gusto niya ay magpa-interview ka o at least sabihin mo o bawiin mo na hindi daw siya miyembro, yung pag-link mo sa kanya dito sa Alpha Group. So, ang tanong ko sa iyo ngayon, Dondon, babawiin mo ba ito? Bakit ko babawiin? Una, wala naman akong kasalanan sa kanya. Para saan? Para daw doon sa pag-link mo doon sa tinatawag na Alpha Group. Dahil hindi daw siya, ang sabi niya, hindi daw siya bahagi nitong Alpha Group. Katulad ng sinabi ko, yung isang seat ng Alpha, tatlo yan sila, naghati-hati dyan. Si Lito Gira at saka si Bernie Tacoy. Kaso lang, ito si General Estomo, lubog to. Pag-ibig sabihin ng lubog, wala siyang pangalan. Alam niya yan, term ng pulis yan na lubog. So, ikaw, you're stressing and you're still confirming na ito pong si General Estomo ay parte ng Alpha. Yes. Kasama siya sa Alpha talaga. Dahil katulad ng sinabi niya na hindi daw kami magkakilala, nung panahon ng Colonel pa siya noon, si Lito Gira, ang ano niya, yung tao niya. Gawa ng, nung sa panahon ng Meridian, yung waiting kung tawagin ni Mr. Atungang, kilala ko na siya dyan. Okay. At paano kayo nagkakilala noon? Nung colonel pa lamang siya? Dahil isa yan sila sa tinatawagan ni na Mr. Atungang, pag halimbawa may mga pinapahuli, ang inuutosan itong si Lito Gira. Kaya doon pa lang, naririnig ko na yung pangalan niya. So, para malinaw, Dondon, ano yung connection again ni Lito Gira at nitong si General Estomo na colonel noon nung sinasabi mo nga na nakilala mo siya? Dahil si Lito Gira, yan talaga ang parang bagman ng lahat noon. Dahil yan si Lito Gira, siya ang inuutosan ni Mr. Atungang pag halimbawa may pinapahuli na illegal, na bukes. Yan, doon ko nakilala yan, si Lito Gira, sa Pangasinan at nababanggit na yung pangalan niya. Sa Meridian pa lang, alam niya yan. Ang sabi ni General Estomo, dahil nagpa-interview na nga siya kahapon, wala daw siyang kinalaman dito sa mga missing Sabungeros. Sabi pa nga niya, nung nangyari daw ito, RD, Regional Director daw siya ng Bicol, at yung mga nako-connect dito sa missing Sabungeros ay apparently mga police ng taga Calabarzon. Kaya't napaka-imposible daw na parang yung iyong paratang laban sa kanya. Katulad ng sinabi ko, wala talaga siyang alam sa missing Sabungero. Pero membro siya ng Alpha. Sa isang team, tatlo sila yan. Lubog lang siya. Gawa ng active siya na pulis eh. Alam yan ni Bernie Tacoy, alam yan ni Kuya Gira. Kuya Lito, alam yan. Opo. Alam niya yan. So, ngayon, sa sinabi niyang hindi niya alam yung sa totoo lang, nung January 28, 2023, nagpa-derby yan sa loob mismo sa farm ni Lito Gira. May entry ako dyan, sinalihan ko pa siya. Paano niya sabihin? Dahil wala siyang alam sa sabong. so Una, bakit mayroon siyang betting station? Inamin niya rin, sa bibig niya rin niya nanggaling na mayroon siyang betting station. Pangalawa, sinabi niya na hindi sila magkakilala ni Mr. Atungang. Kung hindi ka kilala, bakit ka bigyan ng betting station?
Yun lang ang unang tanong ko sa kanya. Saan yung betting station niya, Dondon, na sinasabi mo? Sa Katulad ng mga pinanood ko lang kasi yung interview niya kaninang umaga kay Katunyeng, pati diyan yata sa inyo nagpapa-interview siya, sinabi niya mismo na nagkaroon siya ng betting station. Kaya naman na sinagot ko lang ito dahil nakikita ko parang defense counsel na siya ni Mr. Atong Ang. Subukan niyo panoorin yung mga interview niya. napanood ko Ngayon, nga. ngayon sinabi niya na hindi niya kilala si Mr. Atong Ang. Ngayon, bakit mo nasabi na hindi mo kilala si Mr. Atong Ang? Bakit mo sinasabi na si Mr. Atong Ang mabait, walang ginawang kalokohan? Saan kayo maniniwala? Ako na halos araw-araw kasama ni Mr. Atong Ang within 16 years? O siya na tinatawagan lang? O inuutosan na ganito ang gagawin? Pangalawa, nagpakita siya ng certification. Na yung certification na yan galing sa Pitmaster Foundation. Opo. Samantala, ang may-ari ng Pitmaster ay si Lakiit na pagmamay-ari ni Atong Ang na pinangalan doon sa anak ni Engineer Celso Salazar. Yung Pitmaster Foundation na sinasabi mo, Dondon, yun yung papel na nakasulat doon na yung wala galing siyang kay kinalaman. Yes, yung galing kay Attorney Caroline Cruz. Na walang kinalaman, yung nakasulat doon, yung supposed to be walang kinalaman si General Estomo. Wala siyang kinalaman doon Yeah. sa Pitmaster Foundation na So, yan. okay. So, clear po kayo, malinaw po sa inyong salaysay ngayon na wala siyang kinalaman sa missing Sabungeros pero talagang parte siya ng Alpha. Pero lubog. Yun po Yes, yung inyong membro ginagamit siya. na salita. Yes. Lubog po siya. Yes, Dito sa dalawang personalidad na inyong binabanggit, si Guerra at yung isa pa. yes. Si Bernie Tacoy. Takoy. Ngayon, oo. Sinabi ko nga, ulitin ko, nung January 28, 2023, nagpa-derby yan mismo doon sa loob ng farm ni Lito Guerra. Ngayon, isa ako, may entry ako doon. Sabi nga ng handler ko, boss, bawal mag-video dito. Gawa may isang general na nandito. Pero napicturean niya ng handler ko, yung farm at saka yung bahay. At saka yung resort, nandun, nakarating din ako dyan. Yung sa Indang. I see. Dondon, nung nag-file ka ng reklamo sa Napolcom, parang ang lumalabas kasi, ang sinama mo doon is about 12 police, 2 colonel, 1 major, tapos 9 na non-commissioned personnel. Nung Yes. nakausap ko po ang Napolcom noong isang araw, dahil nga nung nagka-interview ka doon, 'di ba, yun nga, nagpakita ka na nga ng mukha noon na Yes, yes, doon ka nagbigay ng itong mga pangalan pa tulad ni General Estomo. Ang tanong ko, magkakaroon ka ba ng supplemental complaint o meron ka bang plano na dagdagan pa itong mga pangalan sa iyong complaint katulad ni General Estomo? Yes, katulad nung sinabi ko, marami kasi yan sila na pulis. Yung iba kasi dyan, mukha ko lang nakilala yung mga yan. Pero involved talaga sila. Katulad nung yung grupo nung mga pulis na pinakasuhan ko dyan, mayroon akong kapatunayan na lahat yung mga yan, may mga tato yan sa batok. And ano yung tattoo? Yung Arcangel. Actually, hindi nila may deny sa akin dyan dahil yung iba nagpabura na. Dahil alam nila nagagamitin ko at mayroon din ako niyan. Kasama rin ako sa tinatuan ng mga yan. So meron kang tattoo? Ikaw din? Yes. At hindi mo Yes, pa yes. pinapatanggal? Yes, ba't ko ipapatanggal? E di nahahalatang gumagawa lang ako ng kwento. Don, so may plano kang mag-file ng supplemental complaint dito sa Napolcom? Yes, nag-aanda lang yung abogado ko. At dito sa supplemental complaint, anong masasabi mo sa amin hinggil sa anong ilalaman o sino pang isasama dito sa complaint na ito? Sa ngayon, Pinke, pasensya na, medyo confidential muna to at ayaw ko na muna dagdagan yung mga magagalit sa akin.
Opo. Pero alam ng taong bayan 'yan. Meron ho ba kayong, hope o umaasa ka ba na meron pong magko-corroborate pa sa inyong mga sinasabi, sa mga statements na inyong inilabas, sa mga akusasyon? Yes. Yes, Pinky. Una pa lang, sinabi niya na sa akin na kwentong barbero raw ako. Ito lang kasimple. Nung sinabi ko yung taalik na doon pinagtapunan, kung kwentong barbero ako, generalisto mo, may matagpuan kayang mga buto dyan? Sige nga. Ngayon, pangalawa, kaya kong patunayan na kasali ka talaga sa Alpha. Kaso lang, sa isang tatlo kayo, naghati-hati dyan. Meron ho kayong, plano, sabi mo nga na mag-file ng supplemental, complaint, ano po. Dondon, kailan kaya ito? Inaantay ko lang at inaayos ng aking abogado. At sigurado bang kasama dito si, General Estomo? Sa ngayon, wala akong babanggitin Okay. katulad ng sinabi ko sa iyo, Pinky. Alright. No? Okay, let me ask you about this, Dondon. Meron kasing hearing, hindi ba? Sa July 22? Yes, yes. Okay. Nabanggit na yon ni Go ahead, nabanggit na? nabanggit na ng DOJ yun na may hearing ako sa 22 sa Manila. Oo, sa Manila RTC. Pero itong magiging hearing kasi na ito, Dondon, medyo iba. Please correct me if I'm wrong. Dahil ito ngayon ang hearing na ikaw ay parang, ikaw na yung iba doon sa ibang mga respondents. Kasi ikaw na yung parang nagiging whistleblower ngayon. So, para lumalabas, mag-isa ka na versus the five others. Tama ba yon? Opo. And how do you feel about that? Anong pakiramdam mo doon na doon sa anim sa inyo ay sa ngayon mag-isa ka na lang? Well, yung hearing na yan, parang inaano lang yata na mag-ano ako ng sariling attorney dahil hindi na ako pwede doon sa grupo ni Attorney Santos. Mm-mm. Kaya nga, yung hearing na yan, may panibago na akong attorney. Meron na po. Handa na po kayo para sa July 22? Yes, Pinky. Opo. One last question, Dondon. Yung inyong affidavit, kamusta na po at kailan ito planong i-file sa panel of prosecutors o sa Justice Department? Ito pong criminal complaint. Well, next week, ayos na yan lahat. Siguro malalaman nyo na rin yan. Nung huli kasi tayong nag-usap, sabi mo meron ka pang hinihintay na isang detalye na ayaw mong sabihin sa amin kung ano yung detalye na yon. Ang tanong ko na lang, okay na ba yon? Tapos na ba yon? Yes, katulad ng sinabi ko na end of this month, may papile na talaga yon. Alright, Julie Dondon Patidongan, ang whistleblower sa missing Sabungeros case. Sir, maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat po, ma'am. Thank you. We'll be taking a short break. When we return, we'll speak with Strat-Based ADR Institute President Dindo Manhid. Stay tuned. This is On Point.